Dakilang Ama, pagpalain mo po minsan pa ang abang alipin mo na gagamitin mo sa oras na ito. Patuloy po ko nagpapailalim at nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Bahiran mo, Ama, ng langis ang aking mga labi. Pagpalain mo ang bawat bahagi sa aking katawan at maging pagpapala ako, Panginoon, sa mga taong ito na kumatagpo sa iyong panawagan. Lukuban mo, Ama, ng malabay na pakpakan lugar na ito at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Aming idinideklara, Panginoon, na katagumpayan ng programang ito. At kami lahat ay nananalig na lalabas at babalik sa aming tahanan. At taglay namin ang kapuspusan ng Espiritu Santo sapagat din naman ang pangako ng aming Amang nasa langit. Panginoon, ibinabalik po namin siyang aming papuri at pasalamat sapagat lubos ang aming pananalig na ang maghapong ito na aming pag-aaral sa programa ng Life in the Spirit Seminar ay hindi masasayang at hindi ito matatapos na hindi namin tataglayin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa iyo ang papuri magpakailanman sa tanging pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo naghahari noon, ngayon at magpakailan paman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Naipaliwanag na ba sa inyo yung tungkol sa pagpapalakpak? Hindi ba sinabi sa introduction yung tungkol sa pagpapalakpak? Naunawaan niyo kung bakit kayo pumapalakpak? O bakit huminto kayo? Mahal. Pinakain na ba kayo ng inyong vicariate head? Pinakain ba kayo ni Brother June? Si Brother June kasi ang taya sa araw na ito. Sapagkat magmula doon sa dulo ng Tapulaw hanggang dito sa dulo ng Abukay ay siya po ang naghahari dito. Kaya bahala po si Brother June, napakainin kayo at kung meron kayong problema sa spirituality ay kontakin niyo lang si Brother June. Amen po. Hanggang September lang yon, tapos kasi uuwi na kami. Sinong gustong makaranas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Hindi nyo pa naranasan? Sino po yung mga bago lang, makitaas ang kamay? Aba, nakakatawa, Brother June. Sabi kasi ng Bible, isa man lang ang ating maakay, isang kaluluwang sabik na maranasan ng Panginoon. Lahat ng anghel sa langit ay pumapalakpak na nakatayo. Amen po ba? Doon sa mga dati na hindi pa talaga sila kumpleto nakaranas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, patuloy po kayong wini-welcome sa programang ito. Amen? At pagkatapos na gawain ng Panginoon sa araw na ito, kailangan ay mapatunayan natin sa ating mga sarili. Nataglay nga natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yung mga hindi pa natin naaakay, ahawaan natin sila. Amen? Hindi po ng dengue, hindi ng flu, hindi ng sakit, kundi ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Pakinggan po natin ang ating pag-usapan sa hapon ito. Sa Aklat ng Gawa, ganito po ang ating napapakinggan. In chapter 19, verse 1 hanggang verse 7. Acts chapter 19, verse 1 hanggang verse 7. Samantala, sumampalataya kayo, hindi po, tugon nila. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo na bautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, anila. Sinabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Itinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Ito ang buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ng malakas ang salita ng Panginoon at ituloy ang palain ng Espiritu. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Ang lahat ay sumigaw ng hallelujah. Ito, matuto na po kayo mga ginigino po kapatid sa Panginoon. Totoo po yung sinabi ni Brother Richard kanina na pag umarap kayo sa kaliwa, mamatayin niyo po yung balikat ng inyong kaharap. At kapag umarap kayo sa kanan, mamatayin naman yung inyong kaharap sa kanan. Amen? Kaya ang pagharap ninyo, ang makikita niyo ay guwapo. Kilala mo na ako. Joke lang po yun. Kasi wala namang anak ng Diyos na hindi guwapo ang inyong mga niya. Para yan sa ilan. Yan ang waiter namin, yan ang waiter namin. Kaya mo lang mga naman yung mga paksa na nila kay kanina sa programa ng Life in the Spirit Seminar. Ang isa sa pinakatampok na paksa ay ang baptism in the Holy Spirit. Pero lahat ng pagkakarating sa paksa ito, kung hindi mo dadaanan yung mga nakunang paksa, yung introduction, yung last love, yung salvation, yung new life, yung receiving God's gift, yung growth at saka yung transformation. Ang totoo niyan, kung hindi talaga tinatalakay yung growth and transformation, kasi medyo papapunta yan o entrada nila sa basic Christian living. Pero hindi ka po namin i-adjust ang mga paksa para hindi po masayang maghapon po ninyo. Hinihirap kayo sa mga kapatiran po natin. So, yung hapon sa ating silang oras, yung pinakatampok na paksa na mapapakinggan po natin ngayon, ay ang tungkol sa baptism in the Holy Spirit. Sinabi po si Brother Toto, Brother Jules, ano ba yung yung correct pronunciation? Baptism on or baptism in? No? At yung Correct. laging questionable sa akin na baptism on or baptism in. So, tama naman talaga, baptism in the Holy Spirit. So, ngayon, ipapaliwanag ko muna yung differentiate ng baptism in water at pagkatapos yung baptism in the Holy Spirit. Yung pagbabautismo sa tubig at pagbabautismo sa Espiritu Santo. Una, alam natin sa katotohanan na bago sumulpot ang Panginoon sa balat ng lupa, bilang isang katawang tao, ang unang isinubok ng Ama, after na laging sumisigaw sa wilderness, na doon siya nagpa-practice ng kanyang pangangaral. At ang lagi niyang turning away from wicked ways because the kingdom of God is at hand. Yung lagi ng topic niya, hindi niya binabago yun. No? So kaya yun na lagi Kulay kumakain. Walang hanggan sa pupuri. Meron pala kayong CD. Ay, bong, kumain ka ng balay bong.
Don't be shy, keep your